nadadapa, bumabangon. Gaya ng puno, hindi pumapalag. Love your enemies. Nakalagay yan sa Bible. Ang dakilang utos ni Jesus. Habang tumatanda, nakakapag-isip na ako ng ibang paraan. Yung mga hindi gaano ka-obvious na paraan para ma-apply yung ganyang commandment. Paano ko nalalove ang aking enemies? Bagay na nagagawa ko na noon ay hindi ko na-realize na posible pala. Ituring na blessings. Yung mga ginawang kalokohan o kasamaan ng mga enemies ko sa akin. Okay, baka nagtataka kayo, ano ba to? Isang sarcastic comment sa mga taong difficult to get along with, sa mga taong gumawa sa akin willfully ng hindi maganda? No, it's not in any way a form of sarcasm. Kasi ang mensahe ko para sa kanila sa episode na ito ay mula naman talaga sa akin puso. Hindi ko naman to sasabihin kung di naman totoo eh. At para din to sa benefit ng mga recently na heartbroken, recently na wala ng tiwala, nasiraan ng tiwala sa isang tao dahil sa ginawa ng taong iyon sa kanila. Dahil hindi niya napagdaanan ko recently. At masasabi kong nagbigay sa akin ng wisdom at discernment pagdating sa relationships. Na it's not good to be too close, to be too close for comfort with anyone. No matter if that person was ever mean to you. Kasi yung pagiging too close for comfort, dyan na nagsisimula yung pagbukas ng gate sa pagbabaliwala ng needs mo. Okay, so going back, preface yun, okay? Panimula lang yun sa kung ano yung gusto kong i-share, kung paano ko nakuha yung ability na makita yung mga ng away sa akin sa ganong klaseng perspective. Na blessings yung kanilang idinulot sa akin at hindi pala sila yung kung ano yung common sense na sasabihin natin na sumpa. Hindi sila sumpa, kundi sila yung dahilan. Isa sa mga dahilan kung bakit ako yung taong nagsasalita ngayon. Kasi kung hindi ko naranasan yung mga naidulot nila impluwensya sa akin, hindi ako matututo. Simulan muna natin sa kung bakit minsan, hindi lang minsan nakikita ko repeated pattern yan. Yung isang bagay na matututuhan mo lang talaga sa taong nagsasabi ng masakit sa'yo, pero totoo. At yung mga taong gumagawa sa iyo ng katrayduran na doon mo lang pala malalaman yung value ng trust. At kung hindi man trust yung kailangan mong matutuhan, at doon mo din matututuhan yung discernment na sinabi ko kanina. Punta na tayo doon sa kung bakit sila blessing. Kasi i-compare muna natin yung mga kaaway natin doon sa mga hindi natin kaaway. Yung sa mga parati nating ka-vibes, parati tayong nag-agree sa isa't isa, sang-ayon sa'yo, sang-ayon ka din sa kanila. Kung ano naisip mo, naisip din nila. Kung anong gusto mo, gusto din nila. Question, mga Nocturnes, may natutuhan ba kayo sa kanila? Kung sila'y namatay, kung pumano sila'y nauna sa'yo, okay? Magkakaroon ka ba ng parang attachment sa kanila o kumbaga, may tuturing mo ba naging malaking influence nila sa'yo? Kung one-sided lang na kanilang personality yung nakita mo at hindi yung character. Kasi magkakaiba yan Yung personality, panlabas lang yun. Yun nga, kung paano sila magsalita. Pero yung character, makikita mo lang yan kapag may pagsubok lang nangyari. Sa mga panahong hindi sila convenient na kasama, doon mo makikita yung character nila. Ang question doon, kung yung nice side lang yung nakikita mo, baka hindi mo pa nakikita yung nasa ilalim ng tip ng iceberg. Yung talagang gusto mong matutuhan tungkol sa iyong sarili, makikita mo lang yan doon sa mga kaaway mo. Kaya yung mga taong masasabi natin convenient kasama, acquaintances lang sila. Not necessarily friends. Yung friends, sige, putahan naman natin yung friends. Sige, yung friends mo, sabihin sa'yo yung mga ayong marinig. Unlike yung kaaway, yung friends kasi, kahit sabihin natin difficult yan minsan, assumed na or given na yung kaalyado mo sila na hindi ka nila iba-backstab, hindi ka nila pagtatraydurin. They will always be on your side. But ang problema doon, they'll be on your side for, let's say, for the wrong reasons. Kasi kahit mali yung ginagawa mo, ikaw pa rin kakampihan,
Or kung hindi ka kakampihan, sasabihan, pero dahil nga friend ka nila, kahit hindi sila sang-ayon sa ginagawa mo, they will still help you no matter what. Pero ano yung natutuhan mo doon, di ba? Okay, so natutuhan mo doon, there will always be someone who will help you. Yes. Pero hindi siya kompleto. Kasi kung gusto mong matutuhan yung talagang attitude na dapat taglayin mo, hindi mo sa friends yung matututuhan. Probably the only person who can teach you that is none other than your enemy. Yung nang traidor sa'yo, yung nang undermine sa'yo sa trabaho, yung nang mahiya sa'yo na teacher, yung nang bully sa'yo na kaklase. Hindi din sila blessings in disguise, obviously. Kasi hindi naman sila naka-disguise. But what is probably the best thing about enemies is they're very straightforward. Kung ano yung dapat mong matutuhan sa sarili mo na matagal mo na ina-avoid, yung mga enemies na to, they show you the kind of person that you shouldn't become. Kung nagkaroon ka ng kaibigang parati na lang umaasa sa'yo, tas ikaw naman tulong, naging codependent ka, pinapakita lang niya sa'yo na dapat, huwag ka nang maging codependent. Dapat, imbis na bigyan mo yung kaibigan mo lagi na nangungutang sa'yo, nangihiram ng pera, turuan mo siya ng independence, huwag mo na siyang bigyan. Sa halip, i-educate mo siya sa kung paano siya aahon. Yung sa teacher na namahiya sa'yo, dapat ituring mo yun na lesson na dapat hindi ganyan yung pagtrato ng bata. Kapag tumanda ka na mismo, hindi mo tutularan yung teacher na yun. Kung may itatama kang, i-correct kang behavior sa, kung nag-teacher ka man na estudyante, okay? Ibahin mo yung approach mo. Hindi mo paparisan yung ginawa sa iyo ng previous generation. We can think of more examples. So, bottom line here, nocturnes. Itong mga enemies natin, pinapakita lang nila sa atin kung ano ba dapat na pagkatao yung taglayin natin. Kung yung opposite yung pinapakita, well, that's already a teaching. At sabihin natin, meron silang ill will sa atin, mali siya. Pero yung mali siyang iyon, ang nag-enable na ituro sa atin, yung dapat natin matutuhan. Sa personal kong buhay, kung hindi ko naranasan itong dati kong kaibigan, na yun pala, tinraidor ako, binackstab ako. Kung hindi ko siya kinaibigan, kung hindi ako nagkamali na maging codependent sa kanya, na sayaran siya ng mga kabutihang hindi gagawin ng iba sa kanya. Kung minsan hindi ako nagmukhang foolish, hindi ko matututuhan yung discernment. Doon ko lang sa kanya natutuhan na ang kindness, ang kabaitan, dapat nilulugar din yan. Hindi sa lahat ng panahon, hindi lahat ng tao, pagbibigyan. May mga taong hindi na dapat binibigyan ng material na tulong, pampinasyal na tulong, kasi yun lang yung paraan para matutuhan nilang magdesisyon ng tama. At kapag hindi na responsable yung decision making nung kaibigan mo, sign na yun na you have to let that person go. Cut that person off. When you cut that person off, that's what it means to be kind in its truest sense. Kasi yung person na yun umaasa na lang sa akin. Pero nung kinut off ko na siya, I'm praying and hoping na dahil wala na ako sa buhay niya, matututo na siyang magdesisyon para sa sarili niya. At wala na siyang yung, kumbaga, ilusyon na someone there will save him. At ako naman, anong lesson na natutuhan ko doon? Well, sa ngayon, di ko alam kung sasabihin yung tama or agree kayo sa leksyong natutuhan ko doon. Pero ang masasabi ko lang, hindi na ako nagbibigay basta-basta doon sa mga humihingi o malapit sa akin para manghiram ng pera, mangutang. Kumbaga, recurring pattern na siya Kasi kung responsable ka sa pera mo, kung responsable kang magdesisyon sa buhay, hindi mo ilalagay ang iba sa posisyon kung saan ikokompromiso nila yung sarili nilang buhay, kanilang finances. Ako, never ako nang hiram ng pera sa iba para mangutang. Nangungutang ako doon sa mga tamang agency, like co-op or bangko, yung credit card, etc. Pero yung peperwisyuhin ko pa yung kapitbahay ko o mga kamag-anak, mga pinsan, hindi ko ginawa yun. Kasi alam ko ang value ng money. Sila din naman nagtatrabaho Kaya bakit ko gagawin yun? Back to what we have to learn from this. Ang message ko sa lahat ng mga enemy, ano man yung ugali, okay, undermine, mga nang traidor, hindi kayo ganap or you're not totally enemies. Yung may enemies natin, they're not totally enemies. They're instruments
of teaching. Teaching aid sila ni Lord para matutunan natin yung dapat nating matutunan. Kaya sino ngayon yung nagsistruggle kang patawarin? Baka hindi mo kailangan patawarin because that enemy of yours doesn't need your forgiveness. Ang kailangan lang niya siguro, wala siyang kailangan sa'yo. Kasi nasaktan ka na niya eh. Pero ang talagang nangangailangan doon, baka ikaw. Kailangan mo lang matutuhan na harapin yung ina-avoid mo tungkol sa sarili mo. Kaya mo siguro siya pinag-iinitan, kaya siguro meron ka pa rin grudge sa kanya. Maybe there is one lesson that you're resisting to learn. At siguro, panahon na yun, para buksan mo yung puso mo dun sa sinasabi sa'yo ng konsensya mo. Kaya, kahit may mali siya pala, yung taong mga nanakit sa atin, sumagasa sa atin, tumapak sa ating karapatan, kahit may mali siya sila, posible pa rin na may mabuting maidulot yun sa ating pagkatao. What it all takes is simply a change in perspective. Pagkabitaw ng mga bakal, lumilitaw ang mga ugat, tumingala at lumingon. Harapin mo ang pintuang iyon.